Amen. So, pwede na po tayong makaupo. And I want you to focus on our message. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aantukin. Amen. Kapag medyo pumupungay ang mata, sikuhin mo. Huwag mong lakasan. Amen. Ganun din sa mga nasa online, tutok po tayo. And if you have notes, really napaka-importante. If you have notes, mag-notes po tayo. This is just my advice. At alam nyo ba, not only for us, hindi lang tayo hearer ng words, kundi kunin din natin yung mga maririnig natin dito kay Lord kasi magagamit din natin to advise yung mga kaibigan natin, yung mga kapamilya natin, yung mga malalapit sa buhay natin. Wala tayong panghuhugutan, kundi ito lang, yung mensahe lang ng Diyos. Amen? So, kapag hindi mo naunawaan ito, anong i-advise mo kapag halimbawa yung friend mo ay lugmok? Maganda mga kapatid, maunawaan natin ng mensaheng ito. The title of our message is Kingdom Concept of Success, Purpose, and Future. Amen? Malawak to, pero try natin, magkaroon muna tayo ng tinatawag na pagkaunawa sa totoong ibig sabihin. Kapag kingdom, o kaya pag sa Diyos ang basihan, ano ibig sabihin ng success? Ano ibig sabihin ng purpose? Ano ibig sabihin ng future? And how it correlates to one another. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Ang mga tahanan, ready na po? Amen. Gusto kong paunahan kayo that success, lahat naman tayo, success is our goal. Amen? Yun yung gusto ng tao eh. Gusto nating managumpay tayo, di ba? Success is our goal. Sa tatlong na-mention ko kanina, success, purpose, and future, success talaga is our goal. But, ang purpose natin is the vehicle, o yan yung papatungan o sasakyan mo para makapunta ka sa future. Para makamtan mo yung future na inilan. Maunawaan natin mamaya. Actually, success is just the result of the future na ginawa ng Diyos para sa'yo. Amen? Let us first define what is success. Define natin itong tatlong words na to. Doon muna tayo sa success. Sa world, pag sinabing success, ang ibig sabihin is, kaya din to ng message ni Pastor JC nung nakaraan, pag sinabing prosper, ang naisip agad ng tao ay marami kang pera, wealthy. Amen? Marami kang ari-arian. Sa pag-success naman, ang naiisip talaga ng tao agad yung marami kang awards, di ba? Graduate ka ng lahat ng mga tinake mong mga courses, di ba? Ganun yung view natin ng success. Maimpluwensya ka, marami kang naabot. Pagpupunta ka sa bahay nila, lahat ng medal mula kinder. Isang wall yan hanggang college, di ba? Andun nakalagay lahat. Achiever. So, ibig sabihin, yan yung definition natin ng success. Maraming mga patunay, di ba? And also fame. Yung parang kilala ka na ng lipunan. Yun yung yun yung pananaw mo ng tinatawag na success. Yun yung pinapalabas ng world na view ng success. So, hindi tayo nakakaalala ng preaching natin about sa purpose. Hindi yung purpose doon sa sa LGU. Yung purpose, yung power, personality, possession, and position. Alam niyo mga kapatid, yung mga nararanasan natin minsan, that is just the purpose. Yung fame, yung awards, yung educational attainment, yung lahat yan. Na-discuss na natin yan dati, no? But success is, kapag kay Lord, iba yung ibig sabihin. Sabihin nyo, ano po? Success is very simple. It is, pakinggan nyo itong mabuti, ni-notes nyo, it is the completion and fulfillment of your purpose. Kapag kay Lord, yun yung ibig sabihin niya. It is the completion and fulfillment of your purpose. Diyan ka titingnan ng Diyos kung successful ka talaga sa mundo habang nabubuhay ka. Hindi doon sa kung ano yung naabot mo, hindi doon sa dami ng pera mo, hindi sa dami ng ari-arian mo. But, did you fulfill
your purpose. Success ay hindi lang pagpapayaman. Hindi lang pagpapayaman. Success is the fulfillment of your original purpose here on earth. Kaya ka nandito sa mundo kasi meron kang purpose. Everybody say purpose. Yun yung success na galing at na totoo na gusto ng Diyos para sa atin. You have to fulfill your purpose. Again, it is very simple. Ito pang isa. It is you discovering your purpose and completing it before you die. Ang success pala is yung buhay mo, you are discovering and developing your purpose, your potential, your gift, and applying it and completing it before you die. Lahat tayo haharap sa kamatayan. Do you agree? Hindi ko kayo sa tinatakot. It is appointed for man to die once and then judgment. Pero, mga kapatid, haharap tayo sa Diyos. Maraming tao, they have everything in life. Di ba? Lahat ng yaman, nasa kanila na. Nakamit na nila lahat. Fame, wealth, influence. But the question is, kapag haharap ka na kay Lord, wag muna ngayon sa bandang dulo. Wag kayong mag-alala. Sa bandang dulo ng buhay natin, pagharap ka na kay Lord, isa lang ang itatanong sa iyo ni Lord. He will ask you, nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Nagawa mo ba yung dahilan kung bakit kita binigyan ng buhay? Na-fulfill mo ba? That is the real question. Alala niyo yung parable of the talent? Meron talagang paniningil, meron talagang pagtatali sa dulo, meron talagang accounting sa dulo, mga kapatid. Nagawa mo ba? Yung ibinigay ko sa iyo, na-fulfill mo ba? That is the true definition of success. Kaya nga, pwede kang magpayaman dito sa mundo, pero hanggat hindi mo nagagawa yung assignment mo, ang tawag sa iyo ng Diyos ay hangal. Totoo yan, nasa Bible yan. Pwedeng nasa iyo na ang lahat. Kamag-anak mo si Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. Mayaman ka, lahat na nasa iyo. Sikat ka, lahat nasa iyo. Pero hanggat hindi mo na pupulfill yung purpose why you are created, ang tawag sa iyo ng Diyos ay hangal. Merong isang mayaman sa Bible, di ba? Parang ipaparaphrase ko, sabi niya, naabot ko na lahat. Meron na akong maraming kayamanan, marami na akong ari-arian. Ngayon, ang gagawin ko na lang, magpapatayo ako ng mas malaki pang kamalig. Ilalagay ko lahat ng kayamanan ko doon. At ang gagawin ko, magpapakasaya na lang ako. I will marry, drink, eat, manchiks. Ganun na lang yung gagawin niya. Nakalagay doon sa Bible, pinaparaphrase ko lang. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos? Hindi yan yung purpose mo. Hangal ka. Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Gusto mo nang gumarahe, hindi ka pa nakakabiyahe? Mga kapatid, iba ang definition ng Diyos pag sinabing success ang pinag-uusapan. Malayo dun sa pinamulat sa atin ng mundo. Ang ipinamulat sa atin ng mundo, basta marami kang ari-arian, marami kang pera, you are successful. Diba? Angat ka sa mga kapatid mo. Angat ka sa mga tao na sa paligid mo. You are successful. Yung isa pang mayaman, dalawang mayaman yan. Hindi ko alam kung magkapatid yun. Yung isa pang mayaman, sabi niya, Lord, nagawa ko na lahat, even spiritual, nagawa ko na. Nasunod ko na lahat ng habilin, lahat ng tuntunin, nagawa ko na lahat. Sabi niya. So sabi ni Lord, okay, nagawa mo na lahat, pero hindi mo pa nagagawa yung purpose mo. Ano yung gagawin ko? Sabi niya, ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo. Pamigay mo sa mga mahihirap, come and follow me kasi bibigay ko sa iyo yung purpose mo. Anong nangyari sa kanya? Nalungkot, tumalikod, umalis. Anong tawag ulit sa kanya ni Lord? Hangal. Mga kapatid, iba ang definition ng Diyos sa totoong success. Ang world, iba. Everybody say, purpose. Lahat tayo may purpose. Do you agree? Hindi ka lang sumulpot dito sa mundo nang wala kang purpose. Lahat tayo, isa-isa sa atin, meron tayong purpose. I want to define kung ano ibig sabihin ng purpose. Ang purpose is the reason of your existence.
Yung purpose mo, yan yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. The reason for your existence. Kaya ka nagkaroon ng buhay dito sa mundo because you have to do something to the creation of God, to the kingdom of God. Kaya kanya binigyan ng buhay. Meron kang parting gagawin dito. Hindi lang pansarili. Amen? May purpose kang gagawin. Malalaman natin mamaya kung ano yung purpose na yan. Kapag hindi mo alam ang purpose mo, you will end up doing things that is not necessary. Mapapagod ka lang. Gagawa ka ng mga bagay, mapapagod ka kasi na makikipagkompetensya ka, pero ang totoo, hindi yun yung purpose mo. Pagdating sa dulo, wala din. Anong ginawa mo? Sabi ng nanay mo, magsaing ka, nilinis mo ang buong bahay. Pagdating ng nanay mo, gutom na gutom, may dalang ulam. Wala pang kanin. Nagawa mo ba ang purpose mo? Hindi. Maganda ang ginagawa natin. Para sa atin, everything is permissible, but not everything is beneficial. Mga kapatid, may purpose ang bawat isa sa atin. Yun yung kailangan nating alamin. Ano ba yung purpose? Natanong mo na ba sa sarili mo? Ano ba yung purpose ko dito sa mundo? Actually, itong mga preaching natin, paulit-ulit lang to no? Kasi gusto kong maitatak talaga natin. Maitatak natin sa atin na when we talk to other persons, alam natin kung ano yung tamang i-advise sa kanila. Anong nangyayari sa buhay? Hiwalayan mo na yan. Ganun ka mag-advise. Mag-advise kayong talagang totoong advice. Galing sa... Kaya kailangan unawain muna natin yung mga salita dito. Huwag nating antukan, huwag nating tulugan. Mga kapatid. Pangiti kayo, ha? Wala akong kinalaman dyan. May usapan tayo, ha? Again, pakisabi sa katabi mo, may purpose ka. Ngayon, paano tayo? The question is, kasi tatlo yan Success na define na natin, purpose success na define na natin, purpose na define na natin. Yung purpose pala sa mundo, kapag hindi tayo nagiging maingat, yung mundo bibigyan tayo ng purpose na akala natin tama. Amen? Bibigyan tayo ng purpose ng mundo na akala natin, yun na yung purpose natin. Pero kailangan maging maingat tayo. Kapag hindi ka connected sa Diyos, pwede kang malinlang. Example, wala namang problema. Maganda naman, tama naman, totoo. Magpaaral ka ng anak mula bata hanggang lumaki siya. Kasi obligasyon mo yan. Pero, hindi lang dyan iikot ang buhay mo. Na kapag napaaral mo na yung anak mo, tapos ka na. Pwede ka nang mamatay. Kapag halimbawa na secure mo na, meron ka ng security, in-apply mo na ng insurance, okay na. Mga kapatid, hindi. Paano yung sayo? Paano yung purpose mo? Meron ka talagang purpose. Pagharap mo kay Lord, sabi niya, hindi naman yan yung purpose ko. Although, kailangan mong gawin yan kasi anak mo yan, kailangan naman iba magpaaral dyan. Gawin mo yan. Pero paano yung purpose mo? Nagawa mo ba? Paano? Kapag hindi natin alam ang purpose natin, we will major on the minors. But, hindi natin napupulfill yung talagang will ng Diyos para sa atin. Alam nyo, malalaman natin mamaya kung saan matatagpuan yung purpose na yan. Kung saan makikita yan. You have to know and develop and complete and fulfill your purpose. Next week, magkakaroon pa ako ng, hindi naman to parang series, pero continuation siya dito sa preaching natin. Actually, yung mga preaching natin from anniversary hanggang before pa, parang magkakarugtong yan. Nung nakaraan, di ba, we talk about the concept of prosperity, kingdom concept of prosperity na yung konsepto ng Diyos, hindi yung prosperity na kagaya na sinabi ko kanina, pagpapayaman lang, pag sinabing prosperous ka, wala ka ng problema sa buhay. Pero naunawaan natin na it is yung total well-being mo pala. Yun yung totoong prosper, hindi lang isang anggulo, money. Mahilig kasi tayo sa money. Pero hindi natin alam yung mga ibang anggulo ng buhay mo. Meron ka pang spiritual, meron ka pang karunungan. Kailangan lahat yan ma-prosper. Amen? You have to develop your purpose. You have to develop, complete, and fulfill your
purpose, the reason kung bakit ka nabubuhay. And then, next week, ito, abangan natin because we will identify. Para hindi na tayo masyadong napapagod. We will identify, ano bang pinagkaiba ng job sa work? Next week yun. Pinapauna ko lang sa inyo ngayon. Amen? Para hindi tayo nalilito. Ano ito bang ginagawa ko? Parang wala na. Hanggang mag-retire na lang ako dito. Hanggang mamatay na lang ako dito. Ito pa rin yung ginagawa ko. Paano kung malalaman yung purpose ko? Konektado to sa next na preaching natin. Ito naman yung work and yung job. Pag-uusapan natin. Pero focus muna tayo dito. Na-define na natin yung success, na-define na natin yung purpose. Ngayon, punta tayo sa tinatawag na future. Everybody say future. You have to see your future. Kailangan makita mo muna yung future mo. Ngayong gabi, ngayong hapon, hahanapin natin. We will see our future. Hindi ako manghuhula dito Hindi ako gagamit ng baraha. Hindi tayo magagamit ng bolang kristal para malaman yung future natin. But let us consult our Maker. Amen? Amen? Gising na gising kayo. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi si Jeremiah 29:11, dito ako magsimula. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Plano ng Diyos para sa atin. The end, ang gusto niya mangyari sa atin, magkaroon tayo ng best na future. Amen? Ang tatay, gusto niya magkaroon ng best na future yung anak niya. Ang tatay ngayon, magpaplano. Di ba? Ganun tayo, di ba, sa mga anak natin, may plano tayo. Sa plano na yan, God's plan. Hindi lang yan basta nagplano ang Diyos tapos bahala ka na. Kung sundin mo yan, okay. Kung hindi mo sinunod, di thank you. Hindi. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagbigay ng future mo, kompletos ricados yan. Pag sinabi niyang may plano ako sa'yo, sabi niya dyan sa Jeremiah 29:11, sabi niya, plans to prosper you. O ngayon, identify natin yung ibig sabihin ng prosper. Ang prosper is isusustain ka ng Diyos. May plano siya sa'yo. Gusto ko maunawaan natin to. Ang Diyos may plano sa atin to go to our future. Ngayon, isusustain ka niya ng prosperity. Kasi kapag hindi ka prosper, hindi mo mapupuntahan yung future mo. Do you agree? Paano mo mapupuntahan yung future mo kung wala kang pamasahe papunta sa church? Paano mo malalaman yung will ng Diyos kung hindi ka makapunta kasi wala ka, hindi ka, wala, kahit isaing na lang, namumroblema ka. Ipoprosper ka ng Diyos kasi kasama yan sa plano niya. Second is, poproteksyonan ka ng Diyos. Sabi niya dyan, plans to prosper you. Pangalawa, not to harm you. Palagi nating inuulit-ulit tong verse na to. Pero hindi natin masyadong nahihimay-himay. Kapag may plano ang Diyos sa'yo, ipaprosper ka niya, and then, poproteksyonan ka pa niya. Kapag wala kang proteksyon sa Diyos, matutupad ba yung mga plano niya sa'yo? Napaka-importante ng proteksyon ng Diyos sa atin. Huwag kang aalis sa proteksyon ng Diyos. Kaya nga minsan, napapalakas yung mga sigaw ng mga pastor. Lahat ng mga pastor. Kasi yan yung ginagamit ni Lord para proteksyonan ka. Ngayon, huwag kang aalis, huwag kang magtatampo. Ginagamit ng Diyos yan. Puproteksyonan tayo ng Diyos. Andun pa yung divine protection ng Diyos that no one will harm you. Ang disenyo o kaya ang goal ng kaaway sa John 10:10 is to kill, to steal, and to destroy. Sisirain ka ng kaaway. Pero may plano ang Diyos sa'yo. To prosper you and not to harm you. To protect you. Malinaw mga kapatid. Pero kung aalis ka sa protection ng Diyos kasi gagawin mo yung sarili mong plano, anong mangyayari? Doon sa mga engineers, doon sa mga nasa construction. Alam natin, 'di ba? Kabisado natin na ang nagpapa-delay sa plano kung bakit hindi siya nagpapa-delay sa project sometimes is the revision of plans. No? Kapag nare-revise yung plano, tumatagal to the point na hindi na ito yung original plan. Nasisira, nagugulo. Minsan pa hindi na natutupad. Tama na. Wala na. Huwag nating i-revise ang plano ng Diyos.
Mahilig tayo mag-revise ng plano ng Diyos. Aminado ako doon. Lahat tayo dito siguro naging produkto ng revision ng plano ng Diyos. Ni-revise natin yung plano ng Diyos. Ako ilang beses kong ni-revise yung plano ng Diyos sa akin. Kayo din siguro ilang beses niyong ni-revise. Kaya minsan nade-delay tayo, minsan naguguluhan tayo. Naunawaan po ba natin? Wag na wag tayong aalis doon sa protection ng Diyos. He will protect us kasi meron siyang plano sa atin. Total package yan. Yan yung magbibigay sa atin ng hope, pag-asa, para makapunta tayo sa future natin. Amen? Sabi sa Proverbs 19:21, many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Marami yung plano ng Diyos. Marami ang plano ng tao. Or shall I say, maraming revision ang tao sa plano ng Diyos. But the purpose of the Lord prevails. You cannot stay in the plans of God if you have no protection, provision. If you don't have hope. Pag wala kang yung hindi lalakas, uusbong yung pananampalataya mo na talagang totoong mangyayari yung plano ng Diyos sa'yo. Kailangan mo yung tatlong yan. Ano yun ulit? Protection, prosperity, and hope. Yan yung plano ng Diyos para makapunta tayo sa future natin. Ngayon, sometimes tumitigil tayo sa tinatawag na prosperity. Kapag nakakaranas na tayo napoprosper na yung buhay natin, nagkakaroon na tayo ng 4Ps, nakatanggap ka ng 4Ps, tumitigil na ang tao. Yun yung hangal na mayaman. Kasi sabi niya, okay na ako, meron na akong lahat. Nasa iyo na ang lahat. Tigil na ako. Prosper ka pa lang. Ginagamit ng Diyos yan kasi para maabot mo yung future mo, pero tumigil ka na. Paano mo pa maabot? Hindi lang dyan hihinto. Meron pa tayong pupuntahan. Ano yung pupuntahan natin? Meron pang future, mga kapatid. Huwag tayong titigil sa kung ano yung meron tayo ngayon. Sabi nga doon sa preaching natin dati, appetizers pa lang yan. Kapag na-fulfill mo talaga yung purpose mo, kapag nalakaran mo yung future mo, yun yung magre-resulta ng success. Amen? Now, let us define again the word future. Sa world, ang meaning ng future ay yung mga bagay na mangyayari pa lang. Hindi pa nangyayari. Yun yung future, di ba? Kaya nga meron mga future teller. Hindi, fortune teller pala ibig sabihin. Yung inaano na nila, pino-foresee na nila kung ano mangyayari. Kasi ang future, hindi pa. Yun yung definition ng mundo. Pero, dahil yun yung definition ng mundo, ang tao ngayon ay gumagawa ng mga kaparaanan at nababalisa kung paano masisecure yung future na yun. Kasi hindi pa nga dumadating. Anong ginagawa ng tao? Kumukuha ng insurance. Kumukuha ng lahat ng klase ng insurance plan, education plan, burial plan, lahat-lahat. Wala namang masama. Okay naman yun. Pero kapag nababalisa ka na sa future mo at gumagawa ka na ng action, sabi ng Diyos sa Bible, di ba? Do not worry for your future. Let the future worry for itself. Tama ba? Kasi may plano ang Diyos sa atin eh. At yung plano ng Diyos sa atin, protektado ka. Mga kapatid, protektado tayo. Anong pang hahanapin mo? Pero ang problema, dahil nababalisa tayo, kasi gusto nating i-secure yung future natin, gumagawa tayo ngayon ng mga kaparanan. To the point na yung plano ng Diyos, nare-revise na natin. Amen? Kung ano yung plano ng Diyos, sabi ng Diyos, ito, mag-focus ka dito. Mag-self-development ka. Ay, hindi. Kailangan bumili ako ng mga ganito para sa mga anak ko, para sa mga anak ng anak ko. Kailangan bumili ako ng isang isla para yung lahi namin may tutuluyan na kapag nagdilubyo. May mga ganun, di ba? Pero ang totoo, pwedeng sa isang iglap lang mawala lahat yan. Sabi ng Diyos, gawa ka kamalig. Hindi mo mapapakinabangan yan.
Hindi mo mapapakinabangan yan. Ngayon din, kukunin ko ang iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yan. Hindi ko kaya tinatakot mga kapatid, pero kailangan mag-focus tayo. Maniwala tayo. Ito pa. Yung future na nilaan sa'yo ng Diyos, alam niyo ba na yung future natin, yun yung kanina, yung sa world. Definition ng future is hindi pa dumadating. Hindi mo pa nakikita. Pero alam niyo ba na kapag kay Lord, ang future mo ay nagawa na. Sabihin mo sa katabi mo, nagawa na. Gawa na ang future mo. Sabi sa Jeremiah 1:5, sabi niya, before I formed you, I knew you. Sabi niya kay Jeremiah, bago ka pa ipanganak, alam ko na ang mangyayari sa'yo. Alam ko na kung magiging ano ka. Alam mo, minsan ng mga bata tayo, tinatanong tayo ng mga di ba, ng mga tito-tita natin, ang gusto mo paglaki mo? Bata ka pa, alam mo na. Pero as the time goes, parang nawawala, Sometimes, bata pa tayo, inilalagay na ng Diyos yan. Na magiging ganito ka. Pero dahil sa dami ng problema, ang dami ng revision sa buhay mo, nawawala na. Yung plano na yun, yung future na yun. Ngayon, gagawin mo kung ano-ano na lang ngayon yung papasukan mo. Mga kapatid, magstay tayo. Sabi niya, bago ka pa ipinanganak, bago ka pa buuhin sa sinapupunan ng iyong nanay, alam ko na ang future mo. Gawa na. Sabi mo sa katabi mo ulit, gawa na. Excuse me. Ang future na yon, yung gawa na, yan yung sinasabi ulit sa John 10:10. Nasabi sa John 10:10, ang plano ko sa inyo, ang future nyo ay magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Yan yung future natin. Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na ganap at kasiya. Ibig sabihin ng buhay na ganap at kasiya-siya, iyong tinatawag na abundant life. Pakisabi nga sa katabi mo, abundant life. Yan, gising-gisingin natin. Abundant life. Pag sinabing abundant life, alam mo yung nag-spring out, yung talagang bumubuhos. Hindi natatapos. Tuloy-tuloy. Abundant. Yun yung plano ng Diyos para sa atin. Magkaroon tayo ng abundant life. Mas matindi pa yun medyo mas angat yun, mas matindi yun sa prosper na tinatawag. Kasi lahat total na yun. Abundant yung buhay mo. Lahat-lahat ng aspeto. Yun yung success na tinatawag. Yun yung goal ng Diyos para sa atin. Ganap. Yung buhay na halimbawa, mayaman ka pero wala ka namang pagmamanahan kasi wala kang anak kasi kinamkam mo lahat, sa'yo lang. Ayaw mo. Ganap ba yun? Hindi yun ganap. Ang tunay na ganap, yung talagang alam mo na ito na talaga yung yung parang gustong-gusto mo. Ngayon, yung mayaman na yun, yung dinidiscuss natin kanina. Yung taong yun, ginawa niya, nagpayaman siya, di ba? Pero alam niyo ba, may isang character sa Bible na pareho din niya. Pero mas pinili nung taong yon na ito pa rin ang purpose ng Diyos. Iniwan niya lahat. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, may kaya yan. Nakapag-aral yan kumbaga sa atin ngayon, nakapag-aral yan sa Harvard. Sa pinaka-prestihiyosong mga eskwelahan. Mga Griego yung mga tagapagturo niyan. Tapos mayroon pa yung business. Lahat-lahat yan. Tapos meron pa yung lahat ng four-piece, nasa kanya. Mag-anak din ni Daniel Padilla yan. Nasa kanya na ang lahat. Meron siyang lahat. Power, di ba? Kung pwedeng kung sabihin niya sa Hudyo na ito, tudasin mo to, tudasin yan. Meron siyang kapangyarihang ganun. Pero nung nalaman niya yung purpose niya, na-meet niya si Jesus, sabi ni Jesus, hindi yan yung purpose mo. Why do you persecute me? Ngayon, ito yung purpose mo. Ikaw ang gagamitin ko para makakilala ang mga hintil, makonvert ang mga Gentiles. Iniwan lahat ni Pablo, lahat-lahat yun. Para to pa rin yung purpose niya. Yan yung totoong abundant life, success, naganap niya, na-fulfill niya, yung talagang disenyo niya. Kaya nga,
Sabi sa Bible, di ba? Well done, my good and faithful servant. Well done. Ibig sabihin, hindi ka medium rare. Well done ka. Amen? Yan ang future na nilaan sa atin ng Diyos. Bago pa tayo binuo, bago pa tayo isinilang, gawa na ang future natin. Ang gagawin natin, palalabasin na lang natin. Ang gagawin natin, pupuntahan na lang natin. Ang gagawin natin, kukunin na lang natin. Pero, bago mo kunin, merong tinatawag na kailangan mo munang i-develop, yung self-development na tinatawag. Sa future, mga kapatid, hindi mo paghihirapan yan. Sa mundo, pinaghihirapan ang future. Pero sa Diyos, hindi mo paghihirapan ang future. Kasi gawa na. Sabi sa Isaiah 46:10, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. And I say, my purpose will stand. I will do all that I please. So, ibig sabihin pala, sabi ng Diyos, gawa na. Alam ko na. Nalaman ko na. Ganito. Kapag sinunod mo yung disenyo mo, kapag nag-stick ka sa plano, magiging ganito ka. Again, sabihin nyo sa katabi mo, do not revise the plans of God. Ito pa. Itong mga sinasabi ko dito about sa future. Future, dati hindi natin nakikita. Ngayon, tingin ko nakikita na natin. Dapat talaga makita natin to. Ang dami ko sinabing kita, ano? Makita dapat natin to. Kailangan maunawaan natin yung sinasabi kong future na to. Kasi ito yung picture, big picture ng Diyos sa future mo. Hindi yung nakikita mo ngayon. Kailangan makita mo yung vision ng Diyos. Hindi lang yung sarili mong vision. Kasi yung mata natin, our naked eyes is limited. Do you agree? Ang nakikita lang nito, yung nangyayari sa hinaharap, sa present. Ang nangyayari, mahirap, magulo, hindi maayos, yan yung nakikita natin. Ngayon, gusto kong i-take note yung dalawang principle na to. Pero bago ang lahat, kailangan pareho kayo ng nakita ng Diyos. Na ang nakita nyo is yung future na laan para sa'yo talaga, yung galing talaga sa Kanya na future. Pag nakita mo yon, ngayon, ito yung message sa'yo ng Diyos. Ngayon, dadanas tayo minsan ng mga kabiguan sa buhay. Minsan, dadanas tayo ng, hindi tayo excuse sa mga sa mga hardship dito sa mundo eh. Pero ang sabi ng Diyos, ang pinapasabi ni Lord ngayon, if what you see is not what you saw, it is not you. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Kung yung nakikita, tatagalugin ko. Kung ang nakikita mo ngayon, hindi yan yung nakita nyo ng Diyos, hindi ikaw yan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yan. If what you see is not what you saw, it is not you. It is not you. Ito ang pangalawa. Pareho din. If what you see is not what you saw, it is temporary. Temporary lang yun. Kapag yung nakikita mo ngayon, magulo, ang nakikita mo ngayon, mahirap, ang nakikita mo ngayon, parang walang pag-asa, sabi ng Diyos, temporary lang yan. Kasi, ang nakita natin, maniwala tayo sa Diyos na ganun, ang pinakita ko sa iyo na future mo, buhay na ganap at kasiyasiya. Yung talagang abundant life. Yun yung future mo. At mangyayari yung future na yan, alam niyo ba? No. Mangyayari yung future na yan kapag sumunod tayo sa plano ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, you are built to last. You are built to last. Kahit na dumadanas tayo ng mga pagsubok, alam mo ba, nakadesenyo tayo to last. Ibig sabihin, nakadesenyo tayo na mag-prosper. Nakadesenyo tayo na maging conqueror. Nakadesenyo tayo na managumpay. Sabi sa Psalms 139, 13-14, For you created, sabi ni David, For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful. I know that full well. Mga kapatid, nagawa na ng Diyos ang future natin. Create niya tayo, sabi niya dyan kay David, sabi ni David dyan, you knit me together in my mother's womb. Ibig sabihin, binusisi ka ng Diyos. Pag sinabing knit, di ba yung anak ko si Kiara, nagaganchilyo. Ngayon, pag ganchilyo, isa-isa yan. Isa-isang hibla. Tayo, mga kapatid, kilalang kilala tayo ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na talunan ka. Kasi kilalang kilala ka ng Diyos. Kasi siya yung naghabi sa'yo. Siya yung nag-knit sa'yo. Siya yung nagbuo sa'yo. Every single cell na nasa iyo, buhok, lahat, kahit kaliit-liitan, hinabi ng Diyos yan para mabuo ka. Kaya kilalang kilala ka ng Diyos. Ang disenyo mo ay managumpay, hindi maging talunan. Alam na alam ng Diyos yan. Yun din yung sabi ni David, I know that full well. Kaya kahit anong pagsubok ang dinanas ni David, hindi siya sumuko. Kasi what he see is not what he saw. Ang nakita niya, inanoint siya. Magiging hari siya ng Israel. Yung nakikita niya ngayon, hinahanting siya ni Saul, dumadaan ng gera, para kung ano-ano mga nangyayari sa buhay ni David. Andun siya sa wilderness, mga kapatid. Nabubuo pa rin ni David yung awit na to. Sabi niya, hindi, kilala ko. Alam ko na ang Diyos, He built me to last. Kaya tayo din, ganun din mga kapatid. You are built to last. Kaya huwag tayong susuko sa mga pagsubok. Huwag nating tanggapin yung sinasabi ng kaaway sa atin na talunan ka, wala ka, mahina ka. Kahit anumang na-achieve mo, wala pa rin yan. Kasi sometimes, nakikipagkompetensya tayo, yun yung definition natin ng success, isa pa yun. Nakikipagkompetensya tayo sa tao, kapwa natin tao. Na kapag medyo successful, pag medyo angat ka sa kanya, ang tawag mo sa sarili mo, successful ka. Minsan, nakikipagkompetensya tayo sa mga kapatid natin. Yung kadugo natin, kapamilya natin, payabangan. Ikaw ngayon yung pinaka-successful kasi ikaw yung nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ang totoo, nagawa mo ba yung purpose mo sa mundo? Iba yung paningin ng Diyos, mga kapatid. Again, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Alam ng Diyos that we are built to last. Alam niyo yung yung kotseng Toyota. Yung Toyota. Alam niyo ba na yung mga sasakyan na yan, bago pa ilabas sa market yan, tested na yan. Tinesting na yan sa baku-bako, tinesting na yan sa long ride, tinesting na yan sa mga putikan, doon kanina sa tinesting na yan sa palusong, pataas, paakyat, tinesting na yan. At alam ng manufacturer na matibay yan, kaya niya i-release. Ganon din tayo. Bago tayo i-release ng Diyos, bago ka binuo, sabi doon sa verse kanina ni David, sabi niya, bago ka pa niya ilabas dito sa mundo, alam na ng Diyos na mananagumpay ka. Alam na ng Diyos yung kakayanan mo. Yung kotse, tumatakbo yan. Alam ng manufacturer yan. Tatakbo yan kahit umabot pa yan ng mga 240. Mabilis yan. Tinakbo mo ng 60. Nagagampanan mo ba? Ito pa yung matindi. Example kanina Toyota. Ngayon, ano naman? Wag Honda. Ano naman ngayon? Sige, Honda. Hindi, pero motor, halimbawa, sa Pilipinas, yung mga motor. Kawasaki. Ngayon, ang disenyo ng Kawasaki, doon sa motor, is makapagsakay siya ng 2 tao. Di ba? Maximum, 2 tao. Para makapag-transport siya. And alam ng Kawasaki na yung produkto niya, na-test niya na yan. Napatakbo niya na yan. Lahat ng parts na niya na yan, na-testing niya na yan. Bago niya i-release sa market. Alam niya, natatagal yan. Ang problema, nilagyan mo ng sidecar. Ang disenyo ng motor, ang disenyo niya, magsakay ng 2 tao,
At kapag na-maintain mo yan, huwag kang aabuso, kayang magtagal yan kahit mga 20 years. Di ba? 30 years. Pag naaalagaan mong mabuti. Di ba? Dati, di ba, yung mga motor dati, di ba, mga motor sa atin, di ba, tatagal. Eh, nilagyan mo ng sidecar, kinargahan mo ng 15. Tapos, pinakyat mo dun sa pataas na gano'n. Araw-araw. May ganyan kami, may tricycle kami dun sa amin. Yung disenyo niya talaga, yun lang dapat. Pero, inaabuso kasi ng tao. Ngayon, imbis na tumagal ng 25 years, 30 years, ang nangyayari, 6 years. Matagal na yung 7 years. Pero ang dami mo nang nirepair doon kasi naaabuso. Tayo din, mga kapatid. Although God, tinest tayo. We are built to last. Lahat ginawa ng Diyos para sa atin. Nung nilabas tayo, totoong-totoo na mananagumpay ka. But sometimes, ang nangyayari sa atin, ginagawa natin, nilalagyan natin ng sidecar yung buhay natin, punta tayo ng ganito, punta ka ng ganito, nasisira ka, imbis na managumpay ka, puro katalonan. Kasi, syempre, hindi na yan yung hindi na yan yung disenyo mo. Binabago mo kasi yung disenyo mo. Dapat yung future mo, tatakbo ka ng maayos. Pero ang nangyayari sa atin, minsan, ang nangyayari, nasisira. Di ba? Wala ka na dun sa disenyo ng Diyos sa'yo. Anong mangyayari? Your future is not ahead of you. Alam mo ba yun? Your future is not ahead of you. Ang future natin ay inilagay ng Diyos sa lugar na madali nating matagpuan. Sa mundo, ang future kailangan mong hanapin kung saan-saan. Pero sa Diyos, ang future mo ay nakalagay sa lugar na napakadali mong matagpuan. Example, yung mangga, prutas na mangga. Yung prutas na mangga, meron pang future yan, hindi lang kakainin. Ang future niyan, maging isang puno ng mangga at mamunga ulit siya ng napakaraming mangga. Yun yung future ng prutas. Amen? Nasusundan po natin. Ngayon, mga kapatid, kapag tinignan mo yung mangga, nasaan ngayon yung future niya? Yung prutas, nasaan yung future niya? Nasa loob. Ano yung nasa loob niya? Buto. Seed. Na yung seed na yan, kapag itinanim mo, tutubo, mamumunga. Tutubo, magiging malaking puno, mamumunga. Ganon din tayo. Alam nyo ba, na yung future mo, nasa sayo. Your future is within you. Nasa sayo. May buto na inilagay ang Diyos sa atin. Na kailangan patubuin natin. Huwag kang maghanap ng future mo sa iba. Huwag kang maghanap sa kung saan-saan. Nasa sayo. Hindi ka i-release ng Diyos nang wala kang future. Ang kailangan mong gawin, yung purpose mo, yung gift mo, yung potential mo na yun, yung buto na yun, kailangan mong palaguin yun. Sa future, wala kang gagawin. Pero sa buto na nasa iyo, marami kang tatrabahuin. Andyan yung tinatawag na self-development. Natalakay na natin yun dati, di ba? Kailangan mo pa yung itanim sa pinaka-mainam na lupa, didiligan, puproteksyonan, tutubo. Hindi pa magtatapos doon. Ipuprune mo pa yan hanggang lumago ng lumago. Hindi ka pa titigil. Kasi tumutubo pa lang, kailangan mag-multiply pa yan. Mga kapatid, yung future natin nasa sa atin. Ilang libro ang nakatrap pa dyan sa sarili mo na hindi pa naisusulat. Ilang imbensyon ang nakatrap pa dyan sa sarili mo na hindi pa naiimbento. Ilang designs ng mga building yung nakatrap pa dyan. Ilang kanta, ilang tula, ilang awit, ilan pa yung nakatrap dyan sa inyo na hindi nyo pa nai-release. Ilang karunungan pa na kapag binigyan ka ng wisdom ni Lord, inaral mo mabuti, makakapagbabago ka ng buhay, gagamitin ka, yun yung purpose mo. Pero natatrap yan sa sarili natin. Kapag hindi natin na-develop yung potential na yan.
Ngayon, ang mangyayari sa'yo, kasi hindi mo nakita yung future mo, maghahanap ka ngayon sa iba. Kung anong ginagawa ng kapwa mo, gagawin mo rin kasi tingin mo naging successful siya. Kung nagtitinda siya ng tubig, tinda ka rin ng tubig. Nagtitinda siya ng banana Q, tinda ka rin ng banana Q. Pero, ang totoo, meron kang sarili. Ang kailangan mo lang gawin, kailangan mong patubuin yun. Yun yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Iba-iba tayo ng purpose, mga kapatid. Iba-iba tayo ng purpose. Amen? Your future is not ahead of you. Your future is within you. Ngayon, kapag hindi natupad ang purpose ng isang tao, nalulungkot ang Diyos. Hindi mapakali ang Diyos. Parang nalugi. Yung manufacturer, kapag halimbawa, yung invention niya, halimbawa, cellphone, iPhone, halimbawa, hindi nag-function ng maayos, binalik sa kanya, sira, pangalan niya yung nakataya doon. Tayo, ganun din. We're created sa image ng Diyos. Kapag pumapalya tayo, pangalan ng Diyos yung nakataya. Bakit? Bakit tayo pumapalya? Sigurado, naniniwala ako 100% na kapag pumalya tayo, ang may problema, hindi Diyos. Tayo. Do you agree? Hindi ang Diyos. Tayo yung may problema. Kasi kung ano-anong nilalagay natin sa sarili natin, kung ano-anong kinukuha natin, kung ano-anong dinidikit natin sa sarili natin, kung ano-anong mga revision ang ginagawa natin sa mga sarili natin, sa sariling plano ng Diyos. Kaya, tumatagal. Minsan, hindi natutupad. Okay lang sana kung may time ka pa. Paano kapag halimbawa, tsaka mo na-realize, 89 ka na. Wala nang time. Kahit habulin pa. Although ang gusto ng Diyos, matupad kung ano yung nakaplano sa'yo. Ang dami mong liko. Kaya sa atin ngayon, habang bata pa tayo, habang nandito pa tayo, siguraduhin na natin, bumalik na tayo sa kalooban ng Diyos, dun sa will niya, dun sa purpose niya, dun sa future na inilaan niya sa atin. Amen? Wala nang mas higit pang nakakaalam sa produkto maliban sa sariling gumawa, sa manufacturer. Wala nang nakakaalam kung paano ayusin yung produkto. Kung di, yung manufacturer lang. Ibig ko sabihin, kapag tayo, halimbawa, dumadanas tayo ng pagsubok, nabibigo tayo, nagkakaroon tayo ng failures sa buhay natin, ang problema ng tao, hindi ka lumalapit dun sa creator mo. Parang iPhone. Nasira yung iPhone mo. Masisira. Alam nyo, hindi tayo excuse. Totoo, tanggapin na natin yun sa mundo habang nabubuhay tayo. Hindi tayo excuse. Yung cellphone nyo, nilagyan mo na yan ng makapal na casing, di ba? Diba, inayos mo na yan, nilagyan mo na yung mga gilid niyan, nilagyan mo na ng protection yan. May cover na yan. Anong tawag doon sa screen, sa cover na ano? Screen protector. Tapos nilagyan mo pa sa likod ng yung rubber. Pero minsan natatabig mo pa rin, nababasag pa rin, di ba? Kasi hindi tayo excuse. Dumadanas tayo ng pagsubok. Pero siguraduhin natin na kapag nasira, halimbawa yung iPhone, nabagsak, hindi mo naman sinasadya, o kaya na misuse mo, na abuso mo, siguraduhin natin kung kanino natin ibabalik. Huwag nating ibalik kung kani-kanino. Huwag mong dalhin sa Samsung yung iPhone. Huwag mong dalhin kung kani-kaninong tao na dalhin mo sa service center. Kapag dinala mo sa service center yan, alam nila kung anong gagawin dyan. Isang tingin pa lang nila, alam na nila kung paano re-resolbahin yan. Ganon din sa mga buhay natin. Wala tayo dapat pinupuntahan na iba kapag nagkakaloko-loko ang buhay natin, maliban sa nag-create sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Pero minsan, punta tayo sa kung kani-kanino. Pa-advise ka kung kani-kanino. Doon na lang ako magpapa-advise sa kanya kasi hindi niya ako pinagsasabihan ng masakit. Yung sinasabi niya lang sa akin, puro comfort. Ay, okay lang yun. Pero hindi ka maaayos doon. Hindi ka maaayos doon. Ang gagawin lang sa'yo doon, tatapal-tapalang ka lang. O okay ka na. Yun, pag dumanas ka na naman, ganun, balik ka na naman sa dati. Balik ka sa creator mo. Balik ka sa manufacturer.
Walang ibang nakakaunawa sa'yo. Walang ibang nakakaalam. Kahit anumang dinadanas mo sa mundo, walang ibang nakakaalam kung paano ka ayusin maliban ng Diyos. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Huwag kayong maniwala doon sa nagsasabing, ayusin ko muna yung sarili ko bago ako mag-church. Hindi totoo yun. Hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. Kaya bang ayusin ng iPhone yung sarili niya? Kaya bang ayusin ng Toyota yung sarili niya? Dalin mo ngayon sa mga paltokes na talirian. Tatapal-tapalan lang yan. Yung mga singaw dyan, lalagyan lang ng alambre. Pero pag dinala mo mismo sa maker, alam na alam niya kung anong gagawin. At kapag naka-under warranty ka, tayo lahat under warranty tayo sa Diyos. Forever, sabi dun sa kanta kanina. Forever yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Balik lang tayo sa Kanya, mga kapatid. Re-repair ka ng Diyos. Amen? Punta tayo dito sa Jeremiah 29:12-13. Kapag nasira ang buhay mo, lahat tayo, kahit kami nun naranasan namin yun. Yung may plano ang Diyos, pero nagkakaloko-loko. Ngayon, bago tayo pumunta doon, ito magiging prangka ako sa inyo. Minsan, sa buhay natin, talagang sumablay tayo, di ba? Dumating sa puntong sumablay tayo, di ba? Yung iba minsan, nag-addict. Magiging totoo na ako habang nagsasalita dito. Yung iba, nag-addict. Yung iba, nabuntis ng maaga. Yung iba, nasira ang buhay dahil sa ipinagbabawal na gamot. Yung iba, kung ano-anong nangyari sa buhay, nagulo. Ibig sabihin, parang nawala na yung future. Pero alam mo ba, hindi hahayaan ng Diyos yun. Kung ano man yung nararanasan mo, kahit tayo, naging resulta tayo nun, kayang pihitin ng Diyos yan to conform dun sa future na inilaan niya para sa'yo. Kaya niyang pihitin yan kahit gaano pa ka sira ang buhay mo sa paningin mo. Basta bumalik ka lang sa Kanya. Kaya niyang pihitin yan. Gagamitin niya yan as testimony. Gagamitin niya yung nararanasan mo. Hindi ka magtatagal yan. Temporary lang yan. That is not you. Pipihitin niya yan para bumalik ka dun sa future na inilaan niya para sa'yo. Ako naniniwala yung future ko, kahit na hindi ako nakagraduate, dito ako pupunta. Kasi kapag doon pumunta ka kay Lord, kapag sa Diyos ka bumalik, ibibigay niya sa'yo kung saan ka i-align ka niya kung saan ka dapat. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Pero kapag umalis ka sa Kanya, malabo na. Minsan malabo na makapunta ka dun sa future mo na nakalaan sa'yo. Pero available yun. Hindi nawawala yun. That will last forever habang nabubuhay ka. Huwag ka lang aabutin. Pag inabot ka, papaano? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Sabi sa Jeremiah 29:12-13, sabi niya, kapag nasira ang buhay mo, sabi niya, bumalik ka. Sabi niya, then you will call me and pray and I will listen to you. Ang palagi nating dinidiscuss si Jeremiah 29:11, di ba? Pero hakbang ka lang ng konti, andun pala yung warranty. Lahat ng produkto may warranty. Lahat ng produkto may under dun sa sa kontrata na yan na aayusin nila. Yun yung ibig sabihin ng warranty. Ito yung warranty ng tao. Sabi niya, tawag ka lang. Kapag nasira ka, pag hindi ka naging maayos, pag nagulo ka, tawag ka, sabi niya, then you will call me and pray and I will listen to you. Pakikinggan ka ng Diyos. Para kang tumawag sa service center. Hello? Service center of Toyota? Kailangan ko pong magpaayos, sira kasi. Ay, walang problema. Aayusin namin yan kasi produkto namin yan. Ganon din kay Lord. Sasagutin ka niya. Hindi ka niya ididedma. Ito pa yung sa 13. Sabi niya, you will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Kaso, ang problema sa atin, hindi tayo pumupunta sa service center. Gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan kung paano maayos yung mga buhay natin. Do you agree? Ganun ba nangyayari sa buhay natin?
Or dumating ba tayo sa puntong ganun ang ginagawa natin sa buhay natin? Kung ganun pa rin ang ginagawa mo, sinasabi sa iyo ni Lord, tigil mo na yan. Kapag nagkakagulo-gulo ang buhay mo, huwag kang lalapit doon sa mga taong hindi naman nagbabasa ng manual mo. Lumapit ka sa Diyos. Sabi niya, hindi kita i-deny. Kasi under warranty ka. Pangalan ko ang nakataya kapag hindi ka maayos. Kapag hindi ka nagumpay, pangalan ko ang nakataya. Amen? Ito yung last. Ano man nangyayari sa buhay natin? Sabi ko nga kanina, kayang ibalik ng Diyos yan. Sa amin, hindi kami nakagraduate. Hindi ko parang tinataas yung sarili ko. Ang hirap ng buhay namin dun sa Baguio City. Pero nung pumunta ka kay Lord, nagpa-service center ka. Nabago, kapatid. Nabago. Manghang-mangha kami ni Ate Weng. Every time na umakit kami sa kwarto, bago. Para kaming nasa hotel. Every time na pupunta kami, nagta-travel kami, hindi na tayo namamasahe, hindi na tayo, nagda-drive na tayo. Kahit saan tayo pupunta tayo ng Hardee's, mag-ano ka, dami kong endorsement, The drive-thru kami. Enjoy na enjoy yung buhay. Ang ginawa lang namin, wala kaming ibang ginawa, kundi bumalik lang kami sa service center. Naunawaan niyo ba ibig ko sabihin? Ganon din sa atin, mga kapatid. Balik lang tayo. Pipihitin ng Diyos kahit ano pang kumunoy na kinalalagyan mo, pipihitan yan. To conform. To conform. Dun sa plano niya sa'yo. Aayusin ng Diyos yan. Ramdam na ramdam, ano? Kanina kasi nabalaho ako dun sa kumunoy nung pumunta kami sa malayong lugar. Pero to the rescue yung mga kapatid. Thank you, mga pastor, mga kuya. Hinila, naku. Ganon. Kapag kahit nasa ang kumunoy ka pa, tawag ka lang. Kung hindi ako tumawag, hindi, kaya ko to. Alam mo, gagawin ko. Ang plano ko, patitigasin ko na lang yung putik, tapos balikan ko na lang next week. Ang tagal nun. Baka pagbalik ko dun, wala na yung kotse ko, natow na. Yun yung ibig ko sabihin, mga kapatid, kahit nasaan kumunoy pa tayo. Kahit ano pang nangyari sa buhay natin. Alam nyo, wag lang tayo. I-advise nyo to dun sa mga kaibigan nyo. Kahit nasaan ka pa, kapatid. Kahit nasaan ka pa, ate, kuya. Kung ano pa tingin mo sa sarili mo. Alam mo ba, tawag ka lang sa service center mo, sa Diyos. You just pray. And He will listen to you. Sabi ni Lord. You seek Him. He will answer. At aayusin niya yung buhay nyo. Ibabalik ka niya dun sa disenyo mo. Ibabalik ka niya sa future na para sa'yo. Pero kapag nanatili ka dyan, mahirap. Amen? Magiging maayos yan. Maniwala tayo sa Diyos. Again, yung dalawa. Dito na ako magtatapos. Yung dalawa na yon. If what you see is not what you saw, is not you. Pangalawa, ano yon? If what you see is not what you saw, it is temporary. Temporary lang yan. Amen? To God be the glory. Maraming salamat. Let us pray.